Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang aking kwento ay tungkol sa alamat ng paru-paro. Ang alamat ng paru-paro. Noong unang panahon, may ulilang magkapatid na nakatira sa malayong baryo. Ito ay sina Amparo na ang palayaw ay Paro at ang nakababata naman na si Perla. Magkaiba ang kanilang ugali. Masipag si Perla, ngunit si Paro naman ay walang inatupag kundi magpaganda. Ate, tulungan mo naman ako. Ang dami kong labayang damit. Karamihan naman ay sa iyo. Sabi ni Perla sa kapatid isang umaga. May gagawin pa ako. Kaya mo naman yan. Sabi ni Paro habang papalabas siya ng bahay upang pumitas ng bulaklak na may lalagay sa kanyang buhok. Pumunta na nga ng mag-isa si Perla sa tabing ilog upang maglaba. Si Paro naman ay pumunta sa kanilang hardin. May matandang pumunta sa tarangkahan. Ineng, maaari mo ba akong malimusan? Samo ng matanda. Wala akong malilimos, sabi ni Paro. Kahit kapirasong tinapay man lang. Ako ay gutom na, sabi ulit ng matanda. Sinabi ng wala, sigaw ni Paro. Sabay pagpitas sa magandang bulaklak. Nagalit ang matanda. Hindi ka lang pala tamad. Maramot ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad niyang hawak mong bulaklak, ngunit isang kulisap. Nang bumalik sa bahay si Perla, hinanap niya ang kanyang kapatid sa loob ng bahay. Ngunit hindi niya ito mahanap. Pumunta siya sa hardin dahil alam niyang mahilig ito sa mga bulaklak. Maya-maya pa ay may tila isang kulisap na pumunta sa mga bulaklak. Ang kapatid ang unang naisip ni Perla dahil sa ganda ng kulay nito at hilig sa mga bulaklak. Paro! Sambit ni Perla. Nang lumaon, ito ay tinawag na paru-paro. Anong aral ang natutuhan natin sa kwento? Una, tungkol sa magkapatid na Paro at Perla. Dapat tayong maging masipag at matulungin. Tulungan natin ang ating kapatid sa mga gawaing bahay. Ikalawa, tungkol sa inasal ni Paro sa Engkantada. Huwag tayong maging maramot. Tulungan natin ang mga mahihina at nakatanda. Igalang din natin ang mga nakatatanda sa atin. At panguli, tungkol kay Paro. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na kaanyuan, kundi ito ay nasa mabuting kalooban ng tao. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento.